Breaking news, sa kauna-unahang pagkakataon, ang Japan ay nag-deploy ng dalawang F-15 fighter jets sa Germany. Bagay ito na ayaw na makita ng Russia. At maliban sa Germany, nagtungo din ang mga fighter jets ng Japan sa United States of America, kasamang pinuntahan ang Canada at ang United Kingdom. Ang paglanding ng mga fighter jets ng Japan, ito ay parte ng Atlantic Eagles friendly visits. Pinag-usapan ito ng mga world leaders, naging mga headlines ng pahayagan, pinagpiestahan ng mga vloggers. Malaking bagay ito para sa parte ng Russia, China, North Korea at ng Iran. At kung bakit, yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng maliit na channel na ito at samahan mo na rin ng like na walang halong pagdadabog ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay September 29, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update tungkol sa ginawa ng Japan. Hindi ito nagustuhan ng Russia. Ang Japan ay kilala bilang isa sa mga mayayamang bansa sa Asia. Ang Japan ay kilala rin sa pagkakaroon ng magandang quality ng mga produkto. Hindi rin maikakaila na ang Japan ay kilala rin sa pagkakaroon ng mga high-tech na kagamitang pandigma, maging ang kanilang intelligence ay talaga namang napaka-advance. Maging tayong mga Pilipino, sa pagdaan ng maraming mga taon, meron tayong experience sa Japan na talagang kahit ngayon ay hindi malilimutan. Pero tayong mga Pilipino ay kilala bilang merong puso na talagang mapagpatawad. At sa pagdaan ng maraming mga taon, ang Pilipinas at Japan ay isa sa kilala bilang merong magandang ugnayan at katunayan sa sigalot sa West Philippine Sea versus Philippines at China. Isa ang Japan sa mga sumusuporta sa Pilipinas. Nagbibigay ito kahit mga barko para sa ating Coast Guard, eroplano, helicopters at hindi lang yan, maging budget ay pinag-uusapan na talaga namang mapagbigay rin pala ang Japan. At sa loob mismo ng ating bansa, hindi natin maikakaila na marami sa mga tulay, mga infrastruktura, ito ay gawang Japan at talaga namang napakapulido. Katulad ng mga tulay, mga buildings, mga negosyo, baka nga meron pang flood control. Pero wag muna nating pag-usapan ang flood control. Baka saan pa tayo mapunta, alam naman nating napakainit ng balitang iyan. But anyway mga kaibigan, may ginawa ang Japan na talaga namang pinag-usapan ng mga world leaders, naging mga headlines ng mga pahayagan. Isa riyan mga kaibigan ay ang iniulat ng Anadolu Agency dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang dalawang fighter jets ng Japan ay naglanding sa Germany. At hindi lang sa Germany mga kaibigan, pumunta rin ang mga fighter jets ng Japan sa United States of America. Kasama rin pinuntahan ng Canada, maging ang United Kingdom. At ang pagbisita ng mga fighter jets ng Japan sa mga bansang ito ay parte ng tinatawag na Atlantic Eagles friendly visits. Now, ano naman ang meron dito? Pansinin ng mabuti mga kaibigan ang mga bansang pinuntahan ng Japan. Kapwa ito mga alyado ng Japan. Ngayon, bakit naman ito hindi gustong makita ng Russia? Now, ang mga bansang nabanggit mga kaibigan ay kapwa mga alyado ng Ukraine. Malaking bagay ito ayon sa mga eksperto para sa parte ng Russia.
Dahil sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine, 3 taong mahigit na ang kanilang digmaan at hindi pa natatapos. At sa digmaang ito, hindi maikakaila na marami ng mga pangalan ng mga bansa ang nakakaladkad. Alam ng buong mundo, marahil ay alam mo rin na ang Russia ay suportado ng China. Suportado nito ng North Korea, maging ng Iran. At katunayan, sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, nito lamang nakaraang buwan, marami ng mga sundalo ng North Korea ang ipinadala sa Russia. Marami din ang mga nasawi. At ayon sa balita, magpapadala pa ng karagdagang 10,000 mga sundalo si Kim Jong-un sa Russia upang tumulong sa giyera nito kontra Ukraine. At hindi lang yan, maging ang Iran ay napabalita na sila pala ay gumagawa ng mga special na mga missiles at ito ay ipinapadala sa Russia upang gamitin sa laban nito laban sa Ukraine. At maging ang China, isa rin ito sa mga sumusuporta sa Russia. At kahapon lamang mga kaibigan, nagsalita ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Talagang tahasan itong sinisi at pinangalanan ang China na isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang giyera nito kontra Russia. Ngayon, sa labanan ng Russia at ng Ukraine, isa sa mga napaka-importanting bagay ang tinatawag na alyado. Sa mga bansa na pinuntahan ng mga fighter jets ng Japan, United States of America, Canada, UK at iba pa, ito ay kapwa mga alyado ng Ukraine. At isa pa sa mga ikinababahala ng Russia sapagkat ang Japan ay alyado rin ng Ukraine. Marami ng beses na galit ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin dahil maraming armas na ginagamit ang Ukraine at itinitira sa Russia at ang talagang mga armas ay gawang United States of America. Ang iba ay idinadaan pa nga sa Europe. Kaya ayon sa mga analyst at mga eksperto, na marahil iniisip na naman ni Vladimir Putin na ang Ukraine ay susuplayan na naman ng maraming mga armas na nagmumula sa Canada, UK, US at Japan. At mas lalo pang uminit ang balitang ito sapagat ang pakay ng Japan kung bakit ito nagpalanding ng 2 fighter jets sa Europe ay nabulgar. Ayon sa ulat ng National, kaya pala nagpalipad ng 2 fighter jets ang Japan sa Europa upang makipagpalitan ng kanilang depensa. Kapag depensa ang ating pag-uusapan, pinag-uusapan na rin dyan ang mga armas pandagat, armas panghimpapawid at marami pang iba. At ayon sa mga analyst, kung sakaling makapasok na ang mga armas ng Japan sa Europa, malaki ang tsansa na ito ay mapupunta sa Ukraine at ang kadahilanan upang itest. At saan ito ititira? Malaki ang possibility na ito ay ititira sa Russia. Kaya ayon sa mga eksperto, common sense na talagang ganyan ang mararamdaman ng Russia. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang iyan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.